Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano ko nga ba pinapakisamahan yung amo ko para hindi, alam mo yun, hindi mabigat sa loob ng bahay, yung hindi nakasimangot, hindi nakasigaw, yung magaan lang yung ano dito sa bahay. So paano ko siya pinapakisamahan? Meron siyang nakalagay dun sa blackboard, hindi niya sinabing para sa akin, pero ano ko dun, parang nagre-refer siya sa, yun nga, kailangan, yun, binasa ko kasi nasa taas talaga siya nakasulat. Ang nakalagay doon is dapat empathy. It means, kapag nakita mong may ginagawa sila and kahit hindi na nila sabihan na tulungan mo ako, kailangan ikaw na mismo yung magkusa na mag-offer ng tulong kahit hindi nila sinabi. Yung hindi na nila kailangang sabihan ka ba na para kang robot na kung kailan ka sasabihang buhatin mo yan tsaka mo buhatin. So ayaw nila ng ganun. Gusto nila nagkukusa ka na pag nakita mong kailangan nila ng tulong or ano, nandyan ka to help. Ayan. Kasi yun naman talaga dapat tayo. Next is dapat daw hindi ko ma-explain English kasi nakalagay doon. Pero ang sabi is kapag pinagsabihan ka, i-accept mo yon. Kung mali mo, hindi pwede na sisimangot ka, ganyan. So, dapat kapag pinagsabihan ka, is makinig ka, and alam mo yon, hindi yung iti-take mo yon as negative. Ganon siguro yung dating katulong dito, kasi nga 2 months lang siya dito sa bahay. So, madalas sila nag-aaway ng bata, yung katulong na dati. Tapos, ayun, hindi niya na kaya nag-break siya. So, ang ano kasi, yung amo ko nung una, napagsabihan niya ako kasi nga ayaw kong kalaro yung bata. Hindi ko siya nilalaro. Bago pa lang ako noon, inutusan ako ng amo ko na maglaba ng tsinela, ng sapatos nila. Pero sabi niya, mamaya, kasi sinabi niya lang nalabhan mo yan, hindi niya sinabing mamaya. Kasi aalis sila ng bata. So, tapos ko ng yung bata. Naglalaro yung bata. Ayaw ko siyang kalaro kasi nga naiinis ako sa kanya. Nung bago ako, sinasabihan niya ako, can you leave me alone? Sabi niya ganun, parate niya yung sinasabi. I want to be alone, ganun siya. Kasi nasanay nga siya na ilang buwan, parang 5 months ata na wala silang katulong. So, 5 months siyang naglalaro mag-isa. So, parang naninibago siya na may kalaro siya ngayon. So, nung sinabi niya yun, umalis ako. Naglaban na lang ako ng sapatos doon sa sa banyo. Tapos biglang nakita ako ng amo ko. Tinawag ako. Sabi niya, maliit lang tong bahay, sabi niya ganun sa akin. Maliit lang tong bahay. Yung gawain nga, kung hindi mo matapos ngayon, bukas pwede mo yung tapusin. Napakaliit lang nitong bahay. Maliit lang, konti lang yung gagawin dito. Ang inaano ko lang sa'yo is, kapag nandyan yung bata yung asikasuhin mo, sabi niya ganun. Medyo namumula siya nung time na yun. Pero nag-i-explain siya ng maayos. Yung amo kong lalaki, lumapit na din. Tapos 3 kami nag-usap. Tapos yung bata, naglalaro doon sa may kwarto. Nakikita lang namin sa may baba. So, sabi niya, gusto ko, laruin mo yung bata or asikasuhin mo yung bata kapag nandyan yung bata. Kasi nga, yung gawain mo na yan, alis kami ngayon. Sabi niya ganun. Pero medyo, siguro nainis siya nung time na yun. Bago pa lang ako nun. Tapos, sabi niya, alis kami mamaya, yung paglalaban ng sapatos, pwede mo yung gagawin mamaya. Sabi niya ganun. Sabi ko, okay ma'am. Tapos lumapit ako sa bata, ang puta na bata. Yung parang, nung time na yun, yung amo kong babae, yun yung parang pinaka namumula siya, na parang galit siya, hindi ko maintindihan. Hindi ko naman kasi pwedeng laruin yung bata. Kasi nga pinapalayas ako, bago pa lang ako noon. Siguro wala pang 1 linggo. Anong gagawin ko? So, ang ginawa ko, nilaro ko na naman yung bata, puta talaga. Tapos umalis silang mag-asawa. Pumunta dito sa may, sa may sala. Tapos, sabi ko sa bata, sabi niya, umalis ka, ayaw kitang kalaro. Sabi niya ganun. Sabi ko, papagalitan ako ng mama mo pag umalis ako. Ginanon ko siya talaga. Sabi ko, gusto mo mapagalitan na naman ako uli? Ginanon ko siya. Tapos ayun, parang naano na sa akin, at least ako, hindi ko siya tinake na hindi ako nagsimangot, ganyan. Tinake ko siya na, ayun, dapat pala. Kasi nga dati, natatakot ako na makipaglaro sa bata at baka maabutan niya akong makikipaglaro. Tapos sasabihin niya sa akin na, ano yan, hindi ka nagawa ng gawain, puro ka lang laro sa bata. So, doon ako natakot dati na kahit gusto kong asikasuhin yung bata or laruin, baka kasi pag nakita niya ako na naglalaro lang sa bata na walang ginagawa, baka mapagalitan ako. Yun yung nasa utak ko dati nung bago ako. Hindi pala ganun, guys. As long as yung bata is kalaro mo, kahit yung problema, kahit yung mga gawain
dyan, kahit nakasampay, hindi ka pa naglaba, basta ganyan-ganyan. Basta yung bata na sa'yo, walang problema. Hindi pala sila nagre-reklamo. Ganun yung sabi ng amo ko. Hayaan mo yung trabaho na yan, maliit lang tong bahay. Kung hindi mo matapos ngayon, bukas tapusin mo yan. Okay lang yan, sabi niya ganun. Basta yung bata, pag nandito, asikasuhin mo. Anong sinabi niya yon, parang nabigyan ako ng ganun pala dapat. So, kung dati niyo pa to sinabi sa akin, hindi sana ako na, alam mo yung nagmamadali ako always na maglaro sa bata, natatakot ako baka maabutan niya ako. So, ang gusto ng amo ko dito is magiging, kapag nagsabi siya or napagsabihan niya ako, hindi ko iti-take yun as negative kasi nga, yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Kasi kapag sinabihan niya ako, puro positive yung, halimbawa, sinabihan niya ako nung nagluto ako ng tofu, na may, di ba, mahilig ako sa maalat, grabe ako maglagay ng asin. Pero sa kanya, tinatansya ko yan konti. Inong time na yun, sabi niya, lagyan ko daw ng toyo yung tofu. Sa taas, itapings ko. Ngayon, naparami ko ng toyo. Para sa akin, matabang pa yun. Pero sa kanya, maalat na. Sinabi niya sa akin, sabi niya, marami kang nilagay na toyo. Sabi ko, 2 kutsara. Sabi ko, ganun. Sabi ko, yung maliit. Sabi niya, maalat kasi puro toyo na lang yung nalalasahan ko. Ang sagot ko sa kanya, gusto mo itapon ko yung yung sabaw na toyo doon sa tofu. Kasi yung tofu, bilog pa square siya. So, yung gilid niya, maraming sabaw ng toyo. Toyo, tsaka tubig ng tofu. Sabi ko, gusto mo itapon ko yung tubig na nandyan sa loob ng Sabi ko, ganon. Sabi niya, hindi, okay na. Sa sunod na lang, wag mo na lang lagyan ng toyo siguro para hindi maalat. Pero siya din naman nagsabi sa akin, first time na nagluto kami noon. And first time, kaya nagta-try and error pa kami. Ganon kasi kami guys, pag may napanood siya sa YouTube, tapos itatry namin ngayon, pag may hindi siya nagustuhan na lasa, binabago namin yan, lalo pag maalat. Sa sunod, huwag mo nalagyan ng ganto, katulad nung repolyo, nilalagyan kasi siya ng toyo, tsaka asukal nung bagong luto pa namin, tapos nung nalasahan niya, sa susunod, huwag mo nalagyan ng asukal. So, at least ako, tinitake ko yun kasi nga, nagta-try and error pa lang kami kasi hindi rin siya marunong magluto. So, experiment kami. So, yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin na, alam mo yun, tinitake ko yung mga sinasabi niya na hindi ako nasasaktan. Kasi alam ko, para sa improvement ko yun. Alam ko kasi sa sarili ko na hindi ako magaling. Kaya pag umalis ako dito sa Hong Kong, hindi na ako hahanap ng ibang amo dito, or kapag umalis ako dito sa bahay niya, hindi na ako maghahanap ng ibang amo na mag-a-apply uli ako katulong sa ibang bahay. Hindi ko kaya yun guys. Alam ko na grabe, hindi ako marunong, promise. Pinagtsatsagaan lang nila yung yung nandito ako. At least masaya na sila, nasatisfy sila sa trabaho ko. Pero sa ibang amo to, as in, wala pa siguro sa 1/8 or 1/4 yung trabaho na nagagawa ko or nakaya ko. So kaya hindi ko talaga swerte na ako dito kahit papaano. Next is, hindi magnanakaw. Nagustuhan niya yan sa akin kasi nga, kahit anong mga gamit dyan, pera dyan, nililinis ko lang or sinasalansan ko, inaayos ko. Pero never ako na kumuha. Yun yung kinagustuhan din ng amo sa akin. And also, sa pakikisama guys, kahit na, halimbawa ngayong gabi, bad trip siya, ganyan-ganyan, hayaan mo lang yung bad trip niya. Kinabukasan, batiin mo pa rin siya. Ganun ako, always ako bumabate ng good morning, ganyan. Kahit kanino, kahit sa bata, asawa, or sa babae, or sa lalaki, always akong bumabate. And yung amo kong babae, hindi lang sa umaga ako bumabate. Kapag, halimbawa, galing siya sa labas, tapos pagbalik niya, kahit na kakaalis niya lang yan, pagbalik niya, babatiin ko ulit siya, hi ma'am, ganun uli ako, hello Jen, ganun. So, parang ang gaan lang dito sa bahay, kasi nga hindi kami, alam mo yung hindi kami nagsisimangutan. Hayaan ko lang yan siya minsan kasi nga gusto niya, hindi na kami nagsasalita. Basta pagkatapos ng hi hello, tapos pumunta na yan siya dun sa kwarto, lumabas, wala na akong pakialam dyan sa kanya. Hanggat hindi niya ako sinasabihan na, lutuan mo ako ng tanghalian, ganyan. Tsaka ako magluto. Pero pag wala, bahala ka dyan, daan-daan yan siya sa tabi ko. Wala akong pakialam kasi nga wala naman siyang inuutos. Ang gawain ko is yun yung ginagawa ko. Next is, nakalimutan ko na tuloy yung isa na paano yung, utak ko. Isa pang pakikisama na ginagawa ko is, nakalimutan ko na, Diyos mio. Sa bata, yun lang naman. Basta, hinahayaan lang nila ako sa bata na disiplinahin kasi tama naman. And minsan, ko talaga, napapagalitan ko yung bata. Hindi sila nagagalit sa akin kapag pinapagalitan ko yung bata. Isang beses nga,
yung bata is kaaway niya yung papa. Narinig ko sila sa sa elevator. Papunta na sila dito sa bahay, sa pinto. So binuksan ko. Nagharap ngayon yung bata, malditang-maldita, nakasimangot, talagang away mode yung bata. Kaaway niya yung tatay, ganun-ganun pa siya, anong nangyari dito? Tapos yung nanay, tumingin sa akin, parang, bahala kayo dyan. Yung parang ganun na expression, bahala sila dyan, papasok ako. Kasi nga, natakot na siya kasi pag yung bata talaga nakikipag-away, hindi na nanalo yan sila. Tapos sabi kasi ng bata, sinagi mo ko, hindi ka man lang nag-sorry. Sabing ganun. Masakit, sabi niyang ganun. Tapos sabi ko, anong nangyari? Sabi ko ganun sa bata, kasi nga kaaway niya yung Sabi niya, sinagi ko daw siya, nasagi ko, aksidente lang naman, sabi ng tatay. Sabi ko, patingin nga. Sabi ko, patingin nga, pero nagagalit pa yung bata. Sabi ko, wala, maliit na lang yan, maliit na sagi, hindi ka nga nagasgasan, okay lang yan. Sabi ko, ganun. Yun ako, kumalma na yung bata. Kasi pag ako, parang code kasi yan ng bata, kapag nasasaktan siya, kahit anong mangyari, kunting lang sa akin, tatawagin niya agad ako. Jen, did it hurt? Did it hurt? Kahit wala, sabi ko, wala nga pula. Ba't ka masasaktan? Ginaganon ko. So parang, pag ako nagsabi sa kanya, naniniwala siya. So sabi ng tatay, ay, salamat. Alam mo, sa'yo lang talaga nakikinig tong bata na to. Sabing gano'n ng tatay. Ikaw talaga yung tagapagligtas namin dito. Kasi pag ako nagsalita, tigil agad yung bata. Kapag sinabi ko, kanina ka pa, tama na yan. Kanina ka pa tawag ng tawag ako sa'yo, hindi ka po lumalapit, gaganon ako. Tigil agad yung bata. Kaya natutuwa yung nanay tsaka tatay. Tapos, nung nakaraang araw, may nilatag na na parang placemat dito sa picnic na tela dito, dalawa. Tapos may mga teddy bear, ang kalat. Ayaw ng bata ipaligpit. Kasi nga, maglalaro pa daw siya ng ganon pag uwi. Ginawa ko, pinicturan ko. Tapos, ngayon, nandito na yung nanay sa bahay. Yung cellphone, nilapag ko. Tapos, kung ano yung arrange ng bata, kasi tinanggal ko, naglinis ako. Binalik ko ngayon sa kung ano yung arrange ng bata. Sabi ng nanay, napaka-nice ko daw sa bata. Sabi niya, napakabait mo talaga sa anak ko. Sabi niya ganun. Ngumiti lang ako. Kasi turing ko sa bata, parang kapatid ko na siya talaga. As in, siya yung nakakaintindi sa akin kapag kailangan ko ng kausap, kapag ganyan. Nagsusumbong ako sa kanya minsan. Ayan. Tapos nag-a-advise din yan siya. So, siya na yung parang naging kapatid ko dito sa bahay. Minsan gusto ko siyang pakainin ng mga pagkain na kinakain ko. Kaso nakakatakot kasi yung tiyan niya is madali lang masira ba. Madali lang siya magkasakit. Kaya pinipigilan ko yung mga ganon. Ano pa ba? Yun lang naman yung pakikisama na ginawa ko. Batiin lang sila. Tapos gawin ko lang yung mga gawain na nakikita ko. Ayan, basta nagkukusa ako, basta nakita kong may mali dyan. And the next is, ayan, kapag sinabihan ako is tinitake ko yun as positive way. Hindi ako nagsisimangot. And also, hindi rin nila ako naanuhan na nangingialam sa mga pagkain nila. Hanggat hindi ako binibigyan, hindi ko kinukuha. So, isa din yun sa maganda guys, yung kapag may kukunin ka or ganyan, magpapaalam ka muna. Pero ako, kinuha ko yung tuyo nila kasi hindi naman nila kinakain. So, wala naman siyang problema doon. Minsan guys, kapag sinabi ko sa kanya, bilhan mo ako ng gantong gulay kasi magluluto ako para sa sarili ko. Tapos sabihin niya sa akin, no need na bayaran ako nito. Ganun. So, minsan sinabi ko sa kanya, bilhan mo ako labanos. Kasi nga, dadali namin sa hike. Ayan, ulam namin. Tapos pag uwi, babayaran ko siya. Sabi niya, hindi na, okay na yan. Libre ko na yan. So, yung amo ko is, okay siya. Basta okay ka. Basta wag mo lang siyang pakitaan ng kamalditahan. Pero nakita niya naman din yung maldita side ko. And hindi niya rin kaya i-control yun. Lalo pag tinutupak na talaga ako. Naghahamon talaga ako. Talagang tinginan talaga akong masama. Isang beses lang yun nangyari. Hindi na nila inulit. Hindi niya na din inulit. Hindi niya na din inulit na maglagapak ng pinto. Yun kasi yung pinaka-hate ko sa lahat. Yung nakakarinig ng kalabog. Nag-visit ako dyan. Kasi parang bumabalik yung trauma ko nung bata ako na ganyan yung nangyayari. So, yun. Na ano niya na parang ayoko ng gano'n na binabagsak-bagsakan ng pinto. Lalo pag feeling ko na ako yung pinagdadabugan, okay lang kung anak niya or yung lalaki. Pero pag ako na, iba na usapan, lumalaban ako. So, simula nun, hindi niya natin try na maganon-ganon. Awa ng Diyos. So, mag-isa lang ako ngayon sa bahay. Mamaya, tutulog muna ako. Tapos, pagising ko, punta na ako doon sa Matanda, sa may Central malapit. Doon na.
kay mag-aaral na yung bata ng English. So, thank you for watching guys and I love you all. Bye.